nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang saliin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung saliin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng saliin ko. Napakita ko din na kanina ombudsman, matulawat natin, may bago tayo ombudsman, pinag-uusapan tungkol sa salin ni Congressman. Opo, sa usaping saliin naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na ano ba yun, pwede nang kunin ang saliin. Dati pa naman po pwede kunin ang saliin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng saliin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang saliin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung saliin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng saliin ko. So, o diba, noon pa lamang pala makaka-update, nilabas na o lumabas na, lumantad na itong salin ni BP Sara. Hindi niya na kailangan ay pangalandakan. Kasi nga, mismong si Trililing, mga ka-update, may salin na siya, may kopya siya ng salin ni BP Sara. Bakit, unang-una sa lahat, tanong ko lang mga ka-update, bakit merong salin si Trililing ni BP Sara? Tanong lang ho, isa lang ho ang kasagutan dyan. Gusto nga ho nilang gipitin kasi, etong si BP Sara, dinidikdik ho kasi siya doon sa confidential funds niya. Alam naman po natin, na nalinis na yan sa COA. Malinis na ho yung pangalan niya dyan. Yung mga allegation ho nila, mga walang kwenta. Diba? Lahat ho ng panggigipit dyan sa kay BP Sara, wala ho silang kapupuntahan. Diba? Kahit na anong gawin nila dyan, wala na ho silang mapapatunayan kasi yan ang nakikita ng taong bayan na totoong tumutulong sa mga ating kapwa Pilipino. Alam ko, katulad na lamang nito, sa Lumindol, diyan sa mga lugar Cebu, Davao, nakikita po natin kung paano kumilos itong si BP Sara. Pinapatawag siya sa HOR, inuna niya ho, itong ating mga kababayan. Makikita mo talaga na yung pagmamahal niya sa mga Pilipino, sa ating mga kababayan, pantay-pantay. Pero, tignan mo itong admin ni Marcos Jr. Tignan mo itong admin ni Marcos Jr. May sakuna na, nilindol na, anong gagawin niya? Bebentahan ho niya ng 20 pesos ng bigas. Kaya dito mga ka-update, may papakita tayo kung paano. Papakita ho natin itong clip natin dito sa isang video kung paano puriin itong si Marcos Jr. ng mga taga Cebu. Yung mga nasalanta ho dyan. Tignan ho natin mga ka-update para makita nyo kung paano puriin ng ating mga kababayan itong si Marcos Jr. Ayan. I-play na ho natin ito para rekta na agad. Salamat ang Cebu kay BBM Marcos, kay Bongbong Marcos dahil maraming mga private individuals doon ang na-afford lang nila na relief goods ay Spam, Gardenia at Jasmine Rice. Samantalang ang Pangulo na may access sa lahat ng funds ay nagpadala ng 20 peso kilo na bigas. Nagbenta pa. Nakita po natin kung paano siya mahalin ng mga ating kababayan. Nakita po ba natin, mga ka-update, kung paano niya itrato itong mga nasalanta ng lindol. Ulitin ho natin mga ka-update kasi baka hindi ho kayo nalinawan. Naisipin mo yung mga karatig nila dyan na may mga pera talaga, nakakuha ho ng mga masasarap na pagkain, mga spam, lahat ng masasarap nakukuha ho nila. Pero itong ating mga kababayang naghihirap na, yung nasiraan na ho ng gamit, wala nang matirahan, ano daw? Ayan, ulitin ho natin. Papasalamat ang Cebu kay BBM Marcos, kay Bongbong Marcos dahil maraming mga private individuals doon ang na-afford lang nila na relief goods ay Spam, Gardenia at Jasmine Rice. Samantalang ang Pangulo na may access sa lahat ng funds ay nagpadala ng 20 peso kilo na bigas. Nagbenta pa. Nakita niyo kung paano ho siya murahin
Sa huli, bugok daw. Paano mo hindi masasabihang bugok yang si Marcos Jr. ka-update? Isipin mo, nasalanta na kayo. Nasalanta na kayo yung hagupit ng napakalakas na lindol dyan. Marami ho nasiraan ng bahay, yung mga iba natutulog na nga lang sa tent, di ba? Anong ginawa niya? Binentahan niya ho. Binentahan niya ng bigas, 20 pesos. Yan po yung pinagkakaiba nitong si VP Sara dyan kay Marcos Jr. May access ho siya sa lahat ng pera. May access ho sila sa lahat ng mga pondo. Pero nung ginawa ho nila, bentahan ho ng 20 pesos na bigas yung mga nasalanta ng lindol. O ano ho masasabi nyo dyan mga kapdi? I-comment nyo naman ating comment section para naman ho mapag-usapan kung paano naman purihin si Marcos Jr. ng ating mga kababayan. Kaya dito mga kapdi, isusunod naman ho natin etong si Congress Meow na parang medyo delikado ho siya kay Marcos Jr. kasi nakikita naman po natin kung paano magprotesta etong si Congress Meow, kung paano labanan ang mga korap na gobyerno. Binabalak daw ho sa kanya mga ka-update na parang gusto ho siyang ipakulong. Gusto ho siyang ipakulong dahil din sa freedom of speech niya. Diba? Kaya katulad na lang namang sinabi ni Prof sa ating video, nawawalan ho ng kwenta yung ating demokrasya. Dahil kasi pag nagsalita ka against the government, meron ho silang patutsada sa inyo. Kung hindi ka hulihin, gigipitin ka. Katulad na lang ng mga retired AFP na gustong tanggalan ng pensyon. Diba? Yan po yung ating demokrasya. May demokrasya ka, pero bawal ka magsalita against the government, pati ang mga corrupt official. Dito mga kapatid, huwag na ho natin patagalin to. Pero kung bago lang po kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Napakalaking tulong na ho niyan. Kaya mga kapatid, rekta na ho tayo. Barzaga. Aarestohin ba siya? Patungkol ito sa kanyang secession speech nung 2 days ago. Sinasabi niya na yung mga taga Mindanao, maraming mga nananawagan na nagmumungkahi na maghiwalay na ang Mindanao. Actually, sinabi ko yan dati. Yung Mindanao, hindi lang ako, napakadaming gusto niyan, mga taga Mindanaoan, na kung pwedeng maghiwalay na yung Mindanao sa Luzon dahil sa talamak na korupsyon. Ang may post kasi si Kiko, sinasabi dito na mukhang may planong arestuhin Marcos administration from Kiko Barzaga post, no? Marcos administration plans to arrest Congressman Kiko Barzaga over secession speech. Ayan yan. So ano ba yung secession speech niya? Pakinggan muna natin kung ano yung secession speech niya. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its bias policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, paano ho hindi natin sasaluduhan etong si Congress Meow? Isipin ho ninyo may mga tao pa ring matapang na kayang magsalita kahit na nasa posisyon siya na mataas sa gobyerno. Isa ho yan congressman, pero kung magsalita dito kay Marcos Jr., nakakabilib lang. Diba? Na meron pa rin mga taong kayang sabihin yung mga saloobin nila. Hindi ho sila nagiging plastic. Lalo na sinabi nga sa kanya gusto siyang tanggalin sa pagiging congressman. Bakit ho? Sinabi ng mga congressman diyan sa House of the Representatives, marami daw hong may galit sa kanya. Natatandaan niyo po ang sinabi po ni Congress Meow dito mga kapatid, kung maraming galit sa kanya, mas maraming galit na Pilipino sa administrasyon ngayon. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Tapos sa naging pahayag nitong si Congress Meow na maraming galit na Pilipino, hindi lang 10, 100, 1,000, kundi milyong Pilipino ang galit na galit kay Marcos Jr. Yan po ang katotohanan diyan. Milyong-milyong Pilipino ang nagdurusa. Milyong-milyong Pilipino ang galit dito kay Marcos Jr. Bakit ito? Sa mga korap na ginagawa nila sa gobyerno.
bilyon-bilyong confidential funds ang meron niyang Office of the President. Pero pinopukusan, sinisiraan nila si BP Sara sa 125 million na confidential funds niyang nasagot na sa COA. Lahat ng aligasyon nila mga walang kwenta. Kaya totoo itong pinaglalaban ni Congress Miao na people power, BBM, resign. Di ba? Malaking tulong itong si Congress Miao, mga kapdi, na kahit papano, meron pa rin nagsasalita para sa ating mga Pilipino. May mga humaharap pa rin sa mga kurap na politiko. Di ba? Kaya mga kapdi, saludo ako dito kay Congress Miao. Makulong man nga daw siya o hindi, sabi ni Congress Miao sa naging interview din sa kanya, wala ho siyang pakialam basta nasabi niya na ang saloobin niya at pagmamahal niya sa mga Pilipino. The calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient. With their abundant natural resources and competent labor force, they can successfully thrive as an independent nation, which makes the fact that the corrupt Totoo naman, talagang ang Mindanao kaya mag-survive bilang isang panibagong republika. national government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians very upsetting. I can sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the National Capital Region, like Forbes Park and Dasmariñas Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead on overpriced houses, watches, cars, and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR who look down upon them as lesser beings is a very valid sentiment, and one that I wish to bring to our government. I shall ask both Congress and President Marcos to start considering and discussing a possible change to our natural territory in order to meet the desires of our citizens. Okay, si Miao Miao. Okay, yan yon dahilan. So according to him, sa kanyang post ay posible siyang ma-aresto dahil parang ang gustong palabasin yan, mga kababayan, ang nakikita natin yan, gusto nilang palabasin na sedition yan. Pero isa-isahin natin, ano ba sinasabi niya? Lalong tumitindi yung mga panawagan ng mga Mindanaoan o ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Sabi niya nga, the time has come for us to hear the growing calls from Mindanao, calls for dignity, equality, and necessary secession. So ayan, sabi niya panahon na para magkumilos o talagang magsumama or dahil lalong lumalakas yung panawagan ng mga taga Mindanao para humiwalay na nga ang Mindanao at para yung kanilang mga resources ay hindi nagagastos dito sa mga bahay na sa Forbes Park o ninanakaw. Kasi nasabi ni Kiko doon sa speech niya, ang Mindanao ay second largest island of our nation and home to nearly 28 million Filipinos. It is not a land to be ignored nor a people to be treated as lesser than those in Luzon. So, sasabi nga niya dito na napakalaki o kaya napakalawak ng island ng Mindanao. So, merong 28 million katao at dapat hindi ito ibaliwala at set aside ang Mindanao na parang mababa ang uri kumpara sa mga magnanakaw diyan sa Maynila, lalo na yung nasa loob ng Forbes Park at nasa loob ng mga Malacanang. So sinasabi niya dito mga kababayan, talagang ang sa ilalim ng administrasyon ni Bangag ay malupit ang korupsyon at malupit ang mga pagnanakaw nga. Yun naman ang konteksto noon eh. Tapos sinasabi niya dito, tatungkol na lamang sa flood control, di ba? Flood control na ninanakaw ng mga hinayupak, kaya lalo daw nagagalit o umaatikabong ang panawagan ng ating mga palanggan na taga Mindanao para sa tuluyan ng pagbabago o paghihiwalay diyan sa Mindanao. Ngayon sinasabi niya, kawawa naman ang mga taga Mindanao dahil yung mga pera nga naman na resources like lahat ng resources sa Mindanao, name it, ay napupunta sa buong
supposedly buong bansa. The problem is, instead na gagamitin yung mga taxes, resources, and everything para sa buong Pilipinas, para umunlad tayo ng isang republika, ang nangyayari, napupunta lang sa Forbes Park, napupunta lang sa offshore account. Yun yung nakikita ko. Okay? At nakikita natin lahat. Not only si Kiko Barzaga ang nagsasabi niyan. Na talaga namang mayaman ang Mindanao. Alam natin yan. Magagaling, matatalino. Sila nga yung mga English-speaking, well, Visayas and Mindanao, they're like English-speaking, more on English-speaking provinces. Diba? May Espanyol pa nga dyan sa Zamboanga. So, ba't ganun pa man, sinasabi dito sa kanyang speech na magagaling, matatalino, matitikas, lahat na, di ba? At maraming resources ang Mindanao. Kaya panahon na para, manindigan bilang isang probinsya, bilang isang bansa later on, kung magkaroon ng paghihiwalay ang Mindanao at ang Luzon. I don't know, kayo ba, payag ba kayo na maghiwalay? Ako papayag talaga ako para naman makauwi ako dyan sa Republic of Mindanao. Dahil alam niyo naman sa Luzon, dyan sa Maynila, ay tinamnan ako ng kaso ng Bangag Administration kasi gusto din nila ako arestoin, gusto din nila ako damputin. Katulad ngayon ang ginagawa nila kay Kiko Barzaga dahil dito sa secession speech na ito. Sinasabi niya dito, yun na nga, yung nakikita nyo yung recent flood control. Sabi niya, Mindanao is not a burden to the Republic. It's a region rich in resources, blessed with skilled labor and capable of sustaining itself. Yet the corrupt national government continues to overtax and exploit its wealth for the benefit of a few in the capital. Yeah, yun na nga. Nasabi na nga natin, napakayaman natin, hindi nga daw pabigat itong Mindanao sa ating pangkalahatan dahil nabanggit na nga natin, magagaling, matatalino, na yung mga manggagawa, tapos ang pera ninyo, ang mga overtaxation ay napupunta lang sa pagnanakaw. So yun ang sinasabi ni Kiko Barzaga dito dahil ang pera napupunta lang sa Forbes Park, yung mga luxury cars, di ba? Nakita nyo yung mga Nepo babies, mga bonggang-bonggang Hermes, aeroplano si Zaldico at kung ano-ano pa. Kaya naman, marami daw sinasabi sa kanyang speech talaga na lalong umiigting o lumalakas yung panawagan ng ating mga kababayan, o lalo na yung mga taga Mindanao, na paghiwalayin na. Sinabi niya nga sa kanyang speech kanina, hindi ito sedition or hindi ito pag-aaklas, di ba? Ito ay pag-isip-isipan ninyo dahil inaabuso na nga tayo, kayo dyan sa Mindanao, inaabuso na kayo ng nagpapatakbo sa gobyerno na mga bangag. Kaya ito mga kabdit, kung ako, taga Luzon na ako, pero okay din ako. Mas okay pa yung ihiwalay nga ho ang Mindanao sa Luzon. Bakit ho? Kasi matindi ho manggipit ang gobyerno ni Marcos Jr. Isipin mo yun kung saan napupunta yung mga buwis ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Lalo na yung mga taga Davao. Napupunta ho dyan sa Forbes Park, dyan sa Aguado, papunta sa Malacanang ni Marcos Jr., ni Sandro Marcos, ni Lisa Marcos. Diba? Kaya itong mga panggigipit ho nila, nadadamay yung mga ibang lugar sa mga pagnanakaw ho nila. Kaya itong sinabi nga ni Congress Mel, okay yan. Kung tutuusin, maganda ho talagang mahiwalay. Para yung Luzon na lang. Hindi na ho nagdadamay yung mga ibang lugar. Nagigipit ho nila eh. Tinutulungan man nila konti-konti lang. Nakapokus ho sila sa mga walang kwentang bagay. Yung mga pinaiimbestiga nga ho sa kanila, walang nangyayari. Yung mga ikukulong, walang nangyayari. Puro lang ho salita yung ginagawa nila, puro daldal. Pero meron po bang aksyon? Tanong ko lang mga kabdi, meron ho bang aksyon sa mga pinagdadadaldal ho nila na may makukulong? O patibong lang yan, ipapakita nyo lang na may ikukulong kayong Paul Guy nyo, pero yung mga mastermind, safe na safe sila. Diba? Ganyan ho yung ginagawa nila eh. Matinding panggigipit sa mga mamamayang Pilipino. Nagsabi niya, sinabing bangag, pero ako nagsabi niya, paulit-ulit naman na sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon, gusto siyang kasuhan. Dito tayo tututok, mga kababayan, sa pinaka-last statement niya. Kasi sinasabi niya, aarestuhin daw siya ng bangag dahil sa secession speech niya. So, ang question natin, yun ba ay inciting to sedition? Di ba? Nag-udyok ba siya na manggulo kayo na mga taga Mindanao? Ang sinasabi niya, lalong umiigting ang panawagan na maghiwalay na ang Mindanao at ang Luzon dahil dinalapastangan lang ang mga budget. And alam niyo na yon, yung mga pagdanakaw and everything. Doon sa last part, ito sinulat natin. Sa kanyang speech, sabi niya, the call for secession is not a cry of rebellion. Di ba? Sinabi niya, hindi ito pag-aaklas
o paghihimagsik ng illegal, but a cry for justice. So sinasabi niya dito, it is the desperate plea of people tried of being used, ignored, and insulted by a system that serves only the elite. Ito ay sinasabi niya ay apila ng taong bayan, himutok panawagan na madalas ay most of the time, all the time, ay what? Binabaliwala ng Bangag administration. Kaya sabi niya, I therefore urge this government, both Congress and President Marcos, to open a serious, honest, and courageous discussion in the future of our nation. Okay? So nagnanawagan siya, in-urge siya ng discussion. Diba? Discussion on the future of our national territory and the right of Mindanaoans to determine their own destiny. We can no longer silence their cry. The time has come to listen. So malinaw na hindi siya nag-udyok ng panggugulo. Sinasabi niya, nananawagan niya sa Kongreso. Bakit siya nananawagan sa Kongreso at kay Bangag? Na baka pwedeng i-revisit ang ating konstitusyon. Dahil wala nga batas sa konstitusyon na maghihiwalay, di ba? Na pwedeng paghiwalayin itong ating mga Luzon, Visayas, Mindanao. But baka pwede pag-usapan. Yun ang sabi niya, nananawagan siya, di ba? Both Congress and Bangag. Di ba? Malinaw yun. Dahil kung tapat si Bangag, which is hindi naman talagang tapat sa taong bayan, di ba? So, ang punto de vista dito ni Kiko na bisitahin, ako pala nagsabi nun, i-check yung ating national territory law, di ba? Tapos pakinggan yung boses ng mga Mindanaoan na baka pwedeng paghiwalayin na. It's a long process, di ba? Pwede naman magkaroon ng referendum o pagbubutuhan or referendum o plebisito na tinatawag na taong bayan ang magsasabi sa Mindanao, hiwalay ba kami or what? Diba? Pagbobotohan. Pero it's a long process. Alam naman natin yan. It's a long process. Ang bottom line dito, nagsalita lang, freedom of speech niya yun. Na baka sakali, dahil sa boses ng mga Bisaya at ng mga taga Mindanao, nasukang-suka na sila sa pagnanakaw ng mga demonyo sa Malacanang, not actually sa entire Luzon, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado, baka naman pwedeng i-revisit o tignan natin ang National Territory Law chuchu-chuchu na baka pwede na maghiwalay ang Mindanao. Sabi nga natin, hindi kadali. Pero hindi ito dahilan na pwede na gusto na nilang arestuhin si Kiko Barzaga. Nakita nyo na lahat talaga aarestuhin nila. Ikaw mga ka-update, ano ho sa tingin nyo? Paig ho ba kayong ihiwalay ang Mindanao sa Luzon? I-comment nyo na po yan sa ating comment section at ating pag-usapan. Pero dito mga ka-update, isipin mo freedom of speech lamang yan ni Congress Meo. Pero gusto na ho siyang banatan, arestuhin ng admin ni Marcos. Kaya bawal na bawal ho magsalita patungkol dyan sa mga korap na gobyerno. Kahit na ninanakawan ka na, bawal kang lumaban kasi ikaw ang masama. Kaya mga kapatid, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.